mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Anong pangalan mo, ate girl? Shay na lang po. Shay na lang. Okay, Shay, taga saan ka, Shay? Tagalonga po City po. 20 po. 20. Ayan, medyo bibo ito si si Shay. Shay, 20 years old, taga Olonga po. Shay, ano problema mo? Diretsahan na, go. Meron po kasi akong ex and may communication pa rin kami until now. Eh, hindi ko alam kung ano ba talagang gusto niya. Taray, saya mo dyan. So, ilang taon na kayo ng jowa mo? Ano po dapat? 2 years and 9 months. 2 years, 2 years and 9 months na. Tapos kailan lang kayo naghiwalay? Nung June po. June Nung- 22. Nung June 22, so simula nung June 22 hanggang ngayon may communication pa rin kayo. Yes po. Meron na ba kayo ibang mga jowa o wala? Nagkaroon po siya ng ka-talking stage pero nag-end na rin. Pero ngayon, hindi ko alam. Eh di, ngayon, anong gusto ninyong mangyari? Tigilan ng communication ninyo? Masaya naman kayo sa isa't isa. Ayun po, hindi ko alam. Kasi pag tinatanong ko siya kung ano ba talagang status. Oh, ano sabi Hindi niya? hindi naman siya nagre-respond. So, tinatanong mo kasi para sa iyo, diretsahan na, gusto mo makipagbalikan dun sa ex mo. Kasi kung hindi mo naman mahal yun, hindi mo naman i-communicate uli, di ba? Yes po, ayun na po yung problema ko eh. So, parang ikaw, gusto mo nang makipagbalikan kasi parang kayo naman, di ba? Hiwalay nga kayo, pero kayo Opo. naman kasi nagko-communicate kayo sa isa't isa. Pero itong jowa mo, ayaw i-label kung anong meron kayo ngayon. Ganun ba? Yes po. Okay, so ikaw lang ang may gusto. Siguro po, parang, oo. Hindi lang siguro oo na nga yun, girl. So, ikaw lang pala ang may gusto, eh di hindi natin pwede i-push. Diba? Kasi, hindi kasi, di ba po may naging ka-talking stage siya. Tapos nung nakaraan, nagulat ako, bigla siyang tumawag. Eh, sabi ko, kailangan na natin mag-cut ties together nga kasi nga, parang respect na lang sa bago, tsaka sa feelings ko, ganun. Teka lang, talking stage siya pa lang naman yun. Bakit may mga respetong nalalaman? Hindi kasi po, di ba, parang, anong mararamdaman na lang nung girl kung nalaman niya na nakikipag-communicate pa siya sa ex niya. Yung ganong feeling po. Kasi parang, So parang kung ako lang, delikadesa na lang sa'yo. Kahit na hindi pa naman sila official, ikaw na lang ang lalayo. Ganon. opo, yung ganon po. Pero parang ayaw niya. Ayaw niya. Okay. So Opo. ngayon, ang problema mo ngayon is gusto mong linawin, gusto mong lagyan ng label yung meron kayo kasi kayo ng ex mo, parang kayo pa rin kasi nagko-communicate kayo sa isa't isa. Pero ikaw lang ang may gusto pero siya ayaw niya. Tama? Opo. Okay. So, alam mo, karamihan naman talaga ng mga, ayaw naman natin masyadong maging judgmental dito, no? Pero talagang sa komunidad natin ngayon at sa panahon natin ngayon, maraming mga lalaki and even mga girls na talagang gustong mag-collect and mag-collect. 'Di ba? So, para sa akin, yung mga ganun kasing tao na ayaw manindigan sa kung sino talaga yung gusto niya, he just want to collect some people sa buhay niya, pero hindi talaga siya seryoso sa kung sino ang pipiliin niya. So, sino ang mag-a-adjust? Para sa akin, ang dapat mag-adjust yung nakakaunawa at kung sino yung nahihimasmasan. Ngayon, pareho kayong hindi nahihimasmasan kasi hindi ninyo alam anong gagawin nyo sa relationship ninyo, pero kung nakakapag-isip ka na ng mabuti, hindi ka makikipagrelasyon sa isang tao na walang label kasi paano kapag iwanan ka bigla, wala kang habol? Diba? Ano yon? Fling-fling lang kayo, communicate lang kayo, sweet-sweetan kayo, pero pwede pa rin siya makipag-fling sa iba, kaya ayaw ng mga tao magkaroon ng label kasi para meron silang excuse para makapag-chat pa rin sa ibang mga tao. Ganun ba yon? Hindi naman pwede yon, diba? Parang lugi ka naman doon. Opo. Diba? So, para sa akin, linawin mo. Ngayon, kung ayaw niya lagyan ng label, kung ayaw niyang manindigan, kung sino talaga ang gusto niya, ikaw na ang lumayo. Kasi hindi natin deserve na hindi tayo pinaninindigan. Kasi tayo, kapag nagmamahal, naninindigan. Ganon. Diba? Opo. Oo. Ano pang problema mo? Hindi kasi, parang every time na tatawag, kasi, every time na magde-decide ako na lumayo, parang bigla siyang tatawag na parang nangangamusta yung gano'n. So Tapos parang feeling mo, mahal ka pa rin talaga niya. Kasi ang totoo yun. Kasi parang feeling mo, minsan mahal ka talaga ng tao eh. Tama, di ba?
Opo. Okay, sasagutin kita dyan. Alam mo, probably mahal ka nga ng tao, pero yung mahal na yun is kulang para panindigan ka. 'Di ba? May mga ganong pagmamahal eh. Yung mahal ka pero hindi ka kayang panindigan. Pero yung todo-todong nagmamahal talaga sa'yo, kaya kang panindigan. At kaya kang ipaglaban. At kaya kang piliin. Kasi alam mo, kaya hindi kanya nilalagyan ng label ngayon. Gusto niya mag-communicate lang kayo, sweet-sweetan lang kayo habang nakikipag-switch siya sa iba. Kasi hindi sagaran yung pagmamahal niya sa'yo eh. O baka mahal ka lang niya for the sake na pass ka niya, o kaya naman nag-enjoy siya sa company mo, pero hindi talaga yung tipong paninindigan niya. At sa inyong dalawa, mas lugi ka. Kaya kung meron man dapat na magdesisyon, ikaw. Kasi at the end of the day, ikaw rin ang malulugi, di ba? Kung ako yun, ayoko nakikipag-fling ako, nakikipag-communicate ako, nakikipag-sweet-sweetan ako sa isang tao na hindi naman ako kayang panindigan, tapos may pinag-fling ang iba, di ba? Gusto niyo ba yun? Di ba? Sakit. Oh, mas masakit talaga, Ate Shay. Kasi hindi talaga ako naniniwala na mahal ka ng isang tao na hindi kanya kayang panindigan. Yung sasabihin niya, mahal kita, pero nakikipag-chat siya sa iba. May talking stages siya sa iba. Bakit ganon? Kung talagang mahal ka, sapat ka. Kaya nakikipag-chat siya sa iba, nakikipag-communicate siya sa iba kasi hindi ka sapat. So kung hindi ka sapat, ibig sabihin hindi ka mahal talaga. Kasi kung mahal ka talaga, magiging sapat ka. Kaya magiging tapat siya. Gets ninyo? Gets na po. Oh, ayun ha. So ayoko yung mga babae, masyado kayong umasa na mahal niya ako, Tita Kim. Talagang lagi niya akong tinitext, lagi niya akong pina-follow up, lagi niya akong pinupuntahan. Kapag lumalayo ako, hinahabol-habol niya ako, Tita Kim, mahal niya talaga ako. No. Kung mahal ka ng tao, kaya kanyang piliin at kaya kanyang panindigan ng hindi nakikipag-talking stage sa iba. Okay? Okay po. Thank you po. Okay, maraming salamat sa unang nahimasmasan for today's video. Maraming salamat. Kuya Cesar, parang masyadong malakas yung ating dito, no? May pahila lang ng konti. Alright. So maraming salamat. Ayan, sa ating unang na sermonan for today. Si Ate Shay. Yan. Ang dami talaga mga tao ngayon yung paniwalang mahal ka ng isang tao. Pero hindi ko kasi talaga maintindihan na mahal ka ng isang tao pero hindi niya kayang pumili kung sino sa inyo ni Lorna, ni Fe, ni Dayan, ni Maris. Ang daming mga girl lalo, hindi makapili. Tapos sasabihin, mahal ka. Nakakaloka. Parang hindi naman makatotohanan. Hindi nagtutugma, no? Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.